Welcome nga pala, no, si Gaspadin Mamarag. Ang tunay kong pangalan, Manolito Mariano Agustin, also known as Mamarag sa Philippine Visual Arts. Generally, ganito kasi yun, parang destiny ko siya na at my young age, loner artist ako eh. Pero I don't take it as malungkot ako. At young age, na-discover ko yung passion ko na gusto ko siyang gawin. Although yung tatay ko pala, nagpipinta sa sinehan. Hindi ako aware, ha? Nalaman ko lang yun nung ako graduate na sa elementary. Tatay ko pala pintor. As an artist, masyadong dumanas ako ng struggle. Hindi siya plain and smooth. Struggle. Na-realize ko yun, actually hindi pa ako nag-grade 1 eh. I was 5 before. Kasi nag-enroll ako bago mag-6. As early as 4 to 5 years old, may comics sa amin, sa Malolos, meron akong kakaibang naramdaman. Yung YY Comics, tinitingnan ko, parang gusto ko to. Kasi may mga estilo sila. At as young as 5 years old, pag tinignan ko yung comics, alam ko kung sino yung illustrator. Gawa ni Jun Lofamia, gawa ni Nestor Redondo, yung mga alamat ng Philippine Comics. Nung time namin, pinapublish ang comics. Tapos merong wakasan, merong serialized, weekly, pinaabangan. Kaya sabi ko naman, parang maganda maging comics illustrator. Naging assistant talaga ako ng comics illustrator. 15 years old ako, assistant na ako ng comics artist. Sa totoo lang, maraming natutong magbasa sa pamamagitan ng comics. Na-express namin. Pero pag magre-research kayo in the future, malalaman nyo yung comics ay medyo malalim din na naging bahagi ng kulturang Pilipino. Hindi siya naging madali, sabi nga. Unang-una, maraming magdi-discourage sa'yo eh. Uy, bet mo kukunin yung kurso na yan, magugutom ka dyan. Yun na actually ang, it's like stereotype nila na yung career na fine arts o nagiging artist eh, papunta ka sa direksyon na walang kasiguraduhan. Which is true. I agree. Kailangan kong mabuhay, magko-commercial muna ako. Ang tawag ko dun sa sarili ko, prostitute art. Ibig sabihin ng prostitute art, ini-exploit tayo ng sistema ng mga komersyo. But in my heart, sabi ko, I will still pursue my artistic expression in the future after how many years? 3 decades. May rules. So when you're producing something like what I'm doing now, it's a pure artistic creation. Yung artistic sensibility, yung perception na develop through decades. Yung mga challenges na yun na sabi ko, bahala na. Kung baga sa bahala na si Batman. At the end of the day, hindi naman ako nagre-regret kasi nag-abroad nga ako, nakapagtrabaho pa lang, storyboard artist muna sa ABS-CBN. Kami ang nasa likod ng mga creative merchandising ng television ng ABS-CBN. Way back in the early 90s, when I came back from USSR, storyboard artist muna ako ng ABS-CBN eh. If you heard about Sari Manok Station ID, during the 40th year anniversary ng ABS-CBN, I was the modeler of Sari Manok. Kung paano yung kanyang tindig. I-minodel ko siya through drawing. Yung structure ng Sari Manok. Tapos minodel namin sa 3D, pinalipat namin. And that happened in November of 1993. Nung hindi pa ako pupuntang Russia, na-inspire na ako. Wala pang internet noon. Nagre-research kami sa library. Talagang book. Hard copy book. Na-inspire ako sa mga trabaho. Unang-una, comics artist. Siyempre, na-inspire ako doon sa pinaka-mini-mentor ako. Si Delphine Baras yun. Illustrator yun sa comics. Ngayon, nakabase sa Marvel. Isa ako sa assistant niya. Delphine Baras. Naging inspirasyon ko si Nestor Redondo, Francisco Coaching, Alex Nino, Abel Aksamana, yung mga comics artist. Kaya ako may impluensya ng comics artist eh. Although, nagbago yung inspirasyon ko na yon nung ako'y pumunta ng Russia. Kasi nung pumunta ako ng Russia, ito kagad ang una kong narinig nung pag-enter ko sa fine art sa Moscow. Sabi ng professor ko nun, tatagalugin ko alam mo, sa tingin ko, parang iniisip ko na napakahusay yung mag-drawing. Hindi ko makalimutan yun. Malayo ka pa, kumbaga sa Tagalog. Medyo, na ako na, maangas na eh. Basta magaling mag-shade, akala ko yun na yun.
Hindi pala. Hindi pala yun. Kailangan magsisimula ka sa very foundation. From zero. Start from zero. Pag sinabing start from zero, magsisimula ka sa nakikita ng mata, ano yung perception ng ating inner world. Bawat isa kasi sa atin, meron tayong tinatawag na inner world eh. Yung ating artistic sensibility na develop. Ano yung pananaw natin sa bagay na nakikita at hindi nakikita. Tapos, na-develop yung discipline na yun nung ako yung nasa Stroganov. It is one of the oldest art school in Russia. And proud to say, I'm the first and the only Filipino na nag-graduate sa Stroganov Academy sa Moscow. Kaya yung discipline na dinanas ko, more on Soviet methodology. At na-inspire ko, kahit hindi doon sa mga Soviet, Ilya Repin, Vasily Surikov, yung dalawang yon, Isaac Levitan. Nung makita ko yung mga trabaho nila, nayanig ako. Doon ko na-realize, I'm still not even in zero level. So, me, as an only and the first and last Filipino in Stroganov Academy, I'm proud to say that I overcame the struggles, the challenges during those 7.5 years. Ako kasi ang parang direction ko, pinapakiramdaman ko eh. Kailangan kong ipakita na may creativity at the same time, gagamitin ko kung ano yung pagiging artist ko based on my passion, my idea. So, yung painting ko, naging inspirasyon ko nga si Botong. Gusto ko yung composition na pag tumingin ng viewer, magre-reflect siya. Beauty lies in the eye of the beholder. Sa iyo, pwedeng maganda to, pero sa kanya hindi. Di ko na dinidevelop damdamin. Artistic feeling, artistic sensibility, kung paano yung perception. Mas madali na yung anong material, anong ginamit na composition. Kailangan yung damdamin eh. Yun yung pinaka-bottom line. Don't take it personally. Darating yung time na madideserve mo eh. Siyempre, kailangan na pinaka-key doon, continuous practice, develop your artistic sensibility. It's a very competitive world. Nakakaiyak, yung totoo. Kapakita mo kang ngiti, pag uwi mo, lumuluha ka. Tatapang kayo eh. When you overcome those challenges. Kumbaga sa tao, ilang beses madapa, ilang beses kang babangon. At masarap bumangon na nag-iisa. Kailangan ma-experience yung talagang, yung halos hindi ka pinapansin, mga ganyan. Pag darating yung time, madidevelop niyo yung craft ninyo. Just find your niche. Kung saan nararamdaman nyo, yun, doon ka mag-excel. Hindi naman lahat pwedeng maging cartoonist eh. Hindi lahat pwedeng magaling sa editing. Pero meron magaling sa gano'n ng audio. May gano'n eh. Pwede kasi bata lang pero mature. Pero meron namang matanda na pero nakadepende pa rin. Hindi makadesign. Kaya minsan nagiging strong tayo depende sa dinadanas natin. Mahalaga yung laging future. Okay lang na bumagsak. Okay lang na ma-frustrate, guys. It's okay. Inaano ko sa mga estudyante ko. Okay lang madapa, okay lang. Minsan karamalan pa madapa eh. Babangon at babangon tayo. Mahirap lang talaga.